Okay. Yusek De Vega, please don't hang up. We just have one more na kababayan natin na nasa Thailand naman, na damay din sa malakas na pagyanig. Ang Thailand kung saan Sigurado nga po, kayo? Wala kaming report niyan, ha? Ano nangyari doon sa kanya? kung saan maraming Pinoy din po ang naninirahan at nagtatrabaho. Isa po sa nakaranas nito ang public elementary school teacher na si Marco Orbegoso. Magandang tanghali sa iyo, Teacher Marco. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, Yusek, and sa lahat po ng taga-subaybay nanonood ng One Balita Pilipinas. Okay. Kasi si Yusek De Vega ay kailangan ng to go back in action, sabi mo nga, Yusek De Vega. Pero kamusta kayo? May mga gusto ba kayong ipaabot sa DFA kay Undersecretary De Vega na pangangailangan ng mga kababayan natin dyan? According po sa Embassy of the Philippines po dito sa Bangkok, wala naman pong casualties and wala naman pong OFWs or Filipinos na nadamay doon po sa lindol. And that's good thing po. Ikaw mismo, nasa Bangkok ka ba? O no po. Nung nangyari po yung lindol, nasa 20th floor po ako ng isang condo po sa Samut Prakan. And the following day po kasi ng Saturday, I'll be flying back here in the Philippines. I'm in the Philippines na po already. And I'm safe po. Did you hear? Can I give another contact number sa Thailand naman? Okay, go ahead, Yusek. Okay. Go ahead. +66. Opo. +6. 81. 989. All right. 7116. I will repeat. +66 81 989 7116. Yan naman para sa Thailand. Thailand po. And so far, Yusek, one last, siguro po, mensahe, assurance po sa mga kababayan natin na naapektuhan, hindi lamang po sa Thailand, but sa Myanmar. Go ahead, Yusek De Vega. Mga kababayan natin sa na may kamag-anak o kayo mismo Thailand, Myanmar, ginagawa na lahat na magawa ng pamahalaan natin. Of course, hindi tayo ang may control ng mga bansa niyan. It's the Thai and Myanmar authorities. Nakikita natin yung problema sa Myanmar, kaya nga tayo magpapadala ng contingent. Tapos yung Thailand ambassador natin, si Ambassador Millicent Paredes, is in touch with the Filipino community. We're ready to provide assistance na financial or repatriation kung kailangan. Pero right now, ang pinaka-importante, save lives. And we want to save lives. Of course, prayer, of course, in this holy month is helpful. Nandiyan kami para sa inyo. I gave you the contact numbers. Kung gusto nyo mag-email sa amin, pwede rin. We are sa Facebook Messenger, Overseas Filipino Help. It's a Facebook page ng DFA para sa mga kamag-anak ng Overseas Filipinos. Overseas Filipino Help. Ikaw mismo, Mr. Marco, kung gusto mong message yun, kung may kamag-anak. Ikaw mismo, wala kang kamag-anak, ikaw mismo. Apo, sir. Apo, sir. Nung lumindol, pinabalik ka ba alam ko sabi ng Thailand, yung mga high-rise building, unang gabi, wag mo na bumalik sa mataas. Opo, naramdaman ko po kasi nag-start yung lindol ng 1:25 in the afternoon. Nakababa po kami ng 5 minutes. Then, 1:30 p.m. up until 5 p.m., hindi po kayo makakabalik unless na-check na nila or sasamahan ka pa nila pataas. So, there are some people po na pinull out na po yung mga gamit and dinoble check po lahat yung engineers ng condo. So nakabalik po kami sa loob ng condo pero hindi po kami mga nagsitulog po. Yun po yun. Are you a tourist? No po, I'm a teacher po in Thailand po. Pwede ba kayo makabalik na or hindi pa raw? Sa Thailand po, yes naman po kasi Friday po na-cancel lahat po ng flight. So Saturday nag-resume po lahat so kaya po nakabalik na po ako ngayon sa Pilipinas. Ngayon po nasa Philippines ako for my vacation po. Okay. So take care lang ha. Salamat po, Yusek. Happy Monday. Happy Eid. Happy Easter to all. And sana itong buwan na to ay meron tayong good news at hindi masamang balita sa mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan doon. Marami pong salamat. And I understand, mayroon po tayong team, hindi po ba, na ipadadala ang Pilipinas para po din tumulong sa rescue operations sa Myanmar. Yes, indeed. They'll be there this week. Kaya lang hindi mas maaga, siguro, dito pa. Mahirap pumunta ng Myanmar ngayon. But, under the aegis ng ASEAN, meron silang grupo, ASEAN Emergency Response
So, nagko-contribute tayo dyan. And, well, we have experience, sadly, no, in Pilipinas, marami din lindol. We have experience there sa pagre-rescue ng mga survivors, sa doctors, nurses. No? So, it's good kasi nakatulong din yung pumunta ko doon dahil bilang medyo mataas ang tukuling ko, no, Vice Minister o Undersecretary, tawag natin, para sa kanila, sa military junta, natutuwa sila pag may mataas official ng ASEAN pupunta kasi usually, ano nyo, yung trato sa kanila medyo iniwasan dahil nga ayaw ng maraming bansa dahil junta sila. No? Alright. Yusek De Vega, we understand. Pero right now, we're all about politics. Lives. God bless. Thank you. To save lives. Salamat. Yusek, thank you for making time. That's Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Balikan natin si Teacher Marco. Teacher Marco, bago ka umuwi sa scheduled mo na pag-uwi sa iyong bukasyon, naranasan mo pa, naramdaman mo pa itong lindol, ano? Nasaan ka nung mangyari ang pagyanig noong Biyernes? Kwentuhan mo nga kami at kamusta yung mga kababayan natin doon or yung mga co-teachers mo? Sige po. Magandang tanghali po ulit, ma'am. So, nasa 20th floor po ako ng isang condo sa Samut Prakan ng isang friend because po nag-stay po ako doon kasi Saturday po fly po ako ng Philippines. So, actually po, inopen ko lang yung TV to check yung new episode ng When Life Gives You Tangerine. So, after siguro 5 minutes po, naramdaman ko na gumagalaw. Then, dinoble check ko po. And what made it worse po kasi wala pong nag-pull ng alarm sa condo. So yun po. So from 1:25 to 1:30 nakababa po ako ng 5 minutes from 20th floor and I even skip ilang hagdan po, tumalon po para lang makalabas po kasi it's between life and death and ayun na po, I'm starting to see cracks and yung mga debris are all over the place na po and yun na po talaga na kung makikita nyo po sa video, hindi ko na napapasabi na lang po talaga ako ng Lord, isave mo po kaming lahat. And sobra-sobra po yung takot, yung naramdaman po naming lahat na nasa condo na yon. Kasi po yung condo is like 36th floor if I'm not mistaken po. And nasa 20th po ako mag-isa. So yun po talaga. Yung mga tao naman po, okay naman po, wala naman pong casualties. We are all okay pero ilang oras po kaming nasa labas bago po kaming nakapasok, kumuha ng gamit at lumabas po ulit. Praise God. Pero nandito ka lamang para sa bakasyon at babalik ka na rin? Opo ma'am, sa May po babalik po ako kasi may mga naiwan po akong trabaho sa Thailand. At kahit na ganun yung naranasan, ay babalik pa rin, Teacher Marco? Opo ma'am, babalik po tayo sa Thailand. Now, as of the moment po, as we speak, na may mga anxieties pa rin po and planning to seek professional help po talaga kasi may mga times na pag pinipikit ko po yung mata ko, parang gumagalaw pa rin po ako and hindi po ako nakatulog talaga ng almost 2 days po, 24 hours gising po talaga sa nangyari. Ang mahalaga, nandito ka muna for now para Opo, sa isang bakasyon at siguro mas madali ka makaka-recover sa trauma na naranasan mo, Teacher Marco, dahil nandito ka sa sarili mong bansa kasama ang iyong mga pamilya. Maraming salamat, Marco Orbegoso, Public Elementary School Teacher sa Thailand.